Base sa ating karanasan, hanggat maaari, ayaw natin ng sobrang kadiliman. Sapagkat alin sa dalawa, o kaya magkahalo, na lungkot at takot ang maramdaman natin pag ganyan. Lungkot kasi wala kang ibang magawa kundi ang matulog. Takot sapagkat wala kang magawa. Somehow, you are helpless. Lalong-lalo na kung sobrang dilim, bumabaha, bumabagyo, lumilindol, katakot yun. At hindi nga ba, usually, ang krimen, ang kasamaan, ay nangyayari sa gitna ng kadiliman. Not to mention sa Bible, ang kadiliman ay frequently associated sa kasamaan, sa kasalanan, while ang liwanag ay associated sa kabutihan. Romans 13 verse 12. The night is almost gone, the day draws near. Therefore, let us put away deeds or works of darkness and put on the armor of light. Nevertheless, habang tayo nabubuhay, literally and figuratively, ang kadiliman ay hindi naman talaga maiwasan. Darating at darating sa atin ang kadiliman. So, paano yan? Hindi na ba tayo po pwedeng tulungan ng Diyos? Pag ganyan, yamang siya'y kabutihan and therefore kaliwanagan, wala siyang business nga ba sa kadiliman and therefore sa kasalanan? No way. Tandaan po natin na walang po pwedeng mag-limit ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya tulad halimbawa ni Dracula na nanghihina sa kaliwanagan. Ang Diyos ay hindi nanghihina sa kadiliman. Tandaan po natin yan. Lalong-lalo na kung ang pag-uusapan ay para sa ating kapatid. Ikaw nga kapatid. Lalo tigil, ikaw na magulang. Ang umaga, ginagawa mong gabi. Ang gabi, ginagawa mong umaga. Mabigil lamang na maganda disenteng buhay ang mga anak mo. Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos pa kaya ang hindi sakupin kahit ang kadiliman upang magdulot sa atin na kabutihan? Ito ang makikita po natin sa nangyari kay Pablo. Nabulag siya. Binulag siya ng Diyos. Alam naman natin ang bulag. Ang nakikita niya, kadiliman. At ito ay siguradong nagbigay ng epekto ng lungkot at takot kay Pablo. Lungkot sapagkat hindi nga siya makakain, wala siyang magawa. Hindi siya sanay ng bulag. Hindi siya sanay sa gitna ng kadiliman. At wala siyang magawa. Helpless. Powerless. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Ito ay first time na nangyari at hindi niya alam kung anong mangyayari pa. Bagamat sumasampalataya siya. So po pwede nating sabihin na wala yung kanyang sense of sight but he gained insight. Yung panlabas na mata upang siya'y makakita, nawala. Nawala yung capacity niyon o capability nun. Pero yung eyes of faith, yung mata ng puso niya, ng kalooban niya, doon na buhay nang hindi na mag-function ang kaniyang mga mata. At yun ang naging mas mahalaga sapagkat mas marami siyang mas mahalagang nakita. Bagay na hindi niya nakikita nung nagfa-function ang kanyang mga mata. Partikular na si Jesus pala, sa katauhan ng mga Kristiyanong pine-persecute niya, ang siyang sinasaktan niya. And that led him into a deeper relationship with our Lord Jesus Christ. So nakita po ninyo, nakatulong ang kadiliman ni St. Paul upang mas ma-appreciate niya ang kaliwanagan. Hindi ba ganun din naman? Kapag ikaw ay galing sa kadiliman, mas ma-appreciate mo ang kaliwanagan. Di po ba dati, dinidevelop yung mga pictures natin sa pamamagitan ng film lang? Natatandaan nyo yun? Tumatango yung mga may edad na. Yung mga bata, ano yung film? Dinidevelop yun sa kadiliman. Hindi po pwedeng expose sa kaliwanagan, masisira ang larawan. So kinakailangan yung dilim para ma-develop that time, yung film ang magandang
Picture natin. Ganon din sa buhay. Ganon din sa buhay. Kung inaalaw ng Panginoon na magkaroon ng kadiliman sa buhay natin, yung literal na kadiliman, it's because mayroong susunod na kaliwanagan. Huwag kang mag-alala, sandali lang yung kadiliman na yan. Now, figuratively, kadiliman dahil sa problema. Nagkaroon ng problema sa negosyo, sa trabaho, sa buhay mo, nagkasakit ka, ang mahal mo, pasaway ang anak mo, responsable ang sama mo. Sinong hindi magdidilim ang paningin sa mga bagay na ito? But let not your fear, your sadness, because of this overwhelm you. Sapagkat, tulad sa litrato, pwedeng gamitin ng Panginoon ang mga kadilimang ito upang magdulot ng maganda sa ating pagkatao. Katulad nung sa kakilala ko, nung kabataan niya, naulila sila agad sa mga magulang nila. So dahil panganay siya, kinakailangan niya magtrabaho para sa mga kapatid niya. Naghinto muna siya sa pag-aaral, mga kapatid niya muna. Nag-construction worker siya. Father, alam mo, may mga pagkakataon dati, hindi talaga ako kumakain ng tanghalian para makapagtipid lang. At may mga pagkakataon dito, dati, na halos 24 hours ako nagtatrabaho. 2 construction sites yung pinasukan ko. So, may pang umaga, may pang gabi. Mas makaipon lang para sa mga kapatid ko. Para din sa akin, para makapag-ipon ako. At eto na, nag-expect daw siya, siyempre, na makapagtatapos sa mga kapatid niya. Ayun, yung isa, hindi nakapagtapos, nakabuntis. Namaga, nag-isapa. Samantalang yung isa pa daw, nakulong dahil sa pagdodroga. Naku, Father, alam mo, naranasan ko magdilim ang paningin ko dahil sa gutom. Eto, nagdilim ang paningin ko dahil walang kinalagyan ang paghihirap ko. Pero pinilit ko na wag may magang masama sa mga kapatid ko. Pero ang sakit, Father, at tulad ng sabi ko sa inyo, Father, naranasan ko yung pagod ng katawan, dala ng halos 24 oras ng pagtatrabaho, pero iba pala yung sakit ng kalooban. Samantalang yung kapatid mo kasi na inaasahan mong tutulong sa'yo sapagkat sinuportan mo, siya pang magdadagdag at magbibigay ng problema. Napakasakit, Father. That time, parang nawalan ako ng gana kasi parang ang buhay ko ay nasayang na. Wala nang nangyayari, walang magandang resulta. Pero kumapit pa rin ako sa Kanya. Yun ang nagbigay sa akin ng pag-asa at lalo't pag nakaalala ko yung sinasabi sa amin dati ng aming ama, habang nabubuhay ka, tandaan mo may mangyayari sa iyong maganda basta magsumikap ka. To cut the story short, yun ang naging dahilan upang maabot niya ngayon ang kinalalagyan niya. Saan siya? Nasa construction pa rin. Pero contractor na. Amen? And looking back, sabi niya, nung nangumpisa siya, Father, hindi ko pinagsisisi lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ko sinisisi lalong-lalo na ang Diyos sa lahat ng mga pinroblema ko. Kahit yung mga kapatid ko kasi nakatulong ang lahat ng iyon upang mas maging matagtaag ako kung saan man ako naroon ngayon sa buhay ko. You see, even in darkness, you can still be blessed. Hindi lang mga pangit, hindi lang mga kapritsyo, hindi lang mga kabalbalan, hindi lang mga kamunduhan, hindi lang kasalanan ang nangyayari sa kadiliman, po pwedeng may mangyayari ding kabutihan na po pwedeng mag-overwhelm sa mga naranasan nating pait ng nakaraan. Tandaan po natin na bago nilikha ang mundo, nababalot ang lahat ng kadiliman. So sa kadiliman, nagsimula, pero may magandang sangnilikha. Tandaan po natin na pinatulog muna ng Diyos si Adan bago likhain si Eva. Hindi nga ba't pag natutulog ka, wala kang makikita, kundi kadiliman unless managinip ka. Tulog siya, nasa dilim siya, nang nilikhang isang magandang babae, si Eva. Tandaan natin yung narrative tungkol sa pagkakanulo ni Judas kay Kristo. Ang sabi ng Ebanghelista, gabi noon sumisimbolo sa kasalanan ni Judas yon. Pero anong sabi ng Panginoon? That time, ngayon ay mahayag ang kadakilaan ng Ama at ang kanyang kadakilaan. So there is blessing even sa gitna ng dilim. At tandaan natin, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay nangyari. Hindi yung maliwanag na, kundi ng madilim-dilim pa. So po pwedeng may blessing sa dilim, may liwanag sa dilim, may blessing na darating.
Iba naman kasi yung tayo'y tinatanim sa tayo'y nililibing. Bakit po napunta doon? Kasi iba yung burying sa planting. Isipin po ninyo, pwedeng magkamukha sa una, parehong dilim. Bakit parehong dilim? Pagkatapos humukay sa lupa, yung itatanim o yung ililibing, ilalagay dun sa nahukayang lupa. Tapos tatabunan ng lupa. Ilagay mo yung sarili mo dun sa inililibing o dun sa tinatanim. Ano makikita mo? Dilim. Diba? Pero ang magkaiba doon, yung inililibing, hanggang doon na lang yun. Kasi patay na. Okay? Pero yung tinatanim, hindi hanggang doon lang yun. Mamumunga yun. Uusbong yun. Lalabas yun. Magbe-bear fruit yun. Kaya kung tayo ay nakararanas ng mga kadiliman, tingnan mo muna yung sarili mo, kapakapain mo. Ay, buhay pa ako. Kaya ka nasasaktan Emosyon yan Kaya ka nagwo-worry. Kaya ka natatakot. Buhay ka Normal yan. Pero wag kang patalo sa takot. Wag kang patalo sa lungkot. Kasi nga, ayan, buhay ka pa. May nararamdaman ka pa. Ibig sabihin, yung dilim na naranasan mo, hindi yun sa'yo paglilibing. Yun sa'yo ay pagtatanim. May maganda pang mangyayari sa atin. Amen. Isaiah 45 verse 3, I will give to you the treasures of darkness, the hidden riches, says the Lord, in order for you to know that I am the Lord who calls you by name. Ibibigay ko sa inyo ang kayamanan ng kadiliman o sa gitna ng kadiliman kasi nga ito ay lihim na kayamanan. Bakit lihim na kayamanan? Kasi hindi mo inaasahan. Hindi mo inaasahan na sa gitna ng kadiliman, meron kang makikitang kaliwanagan. Hindi mo inaasahan na sa gitna ng maraming problema, may uusbong na napakagandang biyaya at pagpapala. Hindi mo inaasahan na sa gitna at sa kabila ng maraming pangit na nangyari ay may maganda pa rin palang mangyayari. So, hindi mo ina-expect. Yan yung hidden riches. At paano mo mararanasan yan? Huwag kang bibitaw until the end. Kumapit ka. Lagi kang magdasal, lagi magpakabuti, sumampalataya ka. Tama, may mga pagkakataon na mapipikit ka. Mapipikit mo ang iyong mga mata kasi matatakot ka, malulungkot ka. But again, let not your fear, your sadness overwhelm you. Huwag kang padadala sa lungkot, huwag kang hihinto sa pagkatakot. Isarado mo lang ang iyong mga mata. Ito. Pero hindi yung mata nito. Hindi yung mata ng pananampalataya mo. Sapagkat ang Biblia mismo nagsasabi, nag-endorse niya, ng gawin na yan, ng style na yan. Walk by faith and not by sight. Not by our senses. Sapagkat when we always walk by our sight, by our senses, mararamdaman mo, makikita mo yung mga taong ayaw mo, yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo, at makikita mo kung gaano kakaliit sa gitna ng lahat ng ito, mas matatakot ka, mas malulungkot ka. So, advisable talaga na may mga pagkakataon na i-shut down mo ang sense of sight mo at i-turn on mo yung insight mo, yung mata mo dito, yung mata ng pananampalataya mo. Sapagkat doon mo makikita yung sinasabi sa 1 John 4 verse 4 na yung naririto sa loob mo ay mas makapangyarihan kaysa mga nakikita mo sa labas mo. Bagay na mas mangyayari lang kung susundin natin yung sinasabi sa ating Ebanghelyong napakinggan. Dapat, tanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin. Tayo manatili sa Kanya upang siya'y manatili sa atin. When that happens, yung concern natin, nagiging mas concern na ni Lord. Yung problema natin, nagiging problema ni Lord. Yung laban natin, nagiging laban ni Lord. Pag ganon, hindi ka dadala talaga. Hindi ka mag-stop. Hindi ka magiging alipin ng lungkot at takot. Hindi ka na masyadong malulungkot kasi nga wala kang magawa. Kasi ang Diyos para sa iyo ang siyang gagawa. Ako at ang Ama, sabi ni Jesus, ay patuloy sa paggawa. Hindi ka rin padadala sa takot kasi
wala kang magawa. Ang Diyos ang siyang may magagawa. Ito sana mga kapatid ng ating pagdasal sa ating banal na misa upang anuman ang ating maging problema, maging positibo pa rin tayo, ang ating pananaw sa buhay, hindi tayo bibigay, patuloy tayong lalaban at aasa na may maganda pa rin at kaliwanagan pa rin mangyayari sa gitna ng naranasan kadiliman. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang mga nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayuntin naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.